Hello, good morning ulit mga kakosa. Good morning. Meron akong gagawin bago ko kumain ng kanin, ulam. Ito muna, magpapasok ako ng gulay sa aking katawan. Meron tayong tinatawag na 5 power herbs. Ito yon, malunggay, ampalaya, dahon na ampalaya to. Pero hindi na masyadong fresh, 3 araw na to. Saluyot, kamote, dahon ng kamote, at dahon ng sili. Yan mga kakosa. Ito yung tinatawag na 5 power herbs. Kumpleto na ito. Simula ulo hanggang paa. Kaya nilang bigyan ng nutrition. Ganito. Ilalagay ko po dito. Itong gulay na ito, kapag niluto natin, mawawala na yung enzyme. Yung dagta niya ba? Yun yung pinakamahalaga eh. At mawawala na rin, mababawasan na rin yung nutrition. Ang sabi sa pag-aaral, kapag niluto mo ito, itong mga gulay na to, 20% na lang ang matitira. Biruin nyo 20% na lang ang matitira na taglay niya. So kung ma-overcook pa yon, wala na. Di ba mga kakosa? Ngayon, ang tanong, paano natin makukuha ng 100% yung nutrition nitong mga gulay na ito? 100%. Yun yung tanong. Ito mga kakosa. Lalagay natin dito para magiging liquefied. Maging liquid. Madurog natin siya ng pino. Yung pinong-pino. Tapos lagyan natin ng tubig para iinumin na lang natin siya. Kasi pag itong mga gulay na to, nginuya natin, paglabas na ito sa katawan natin, gulay pa rin. Nginuya natin ng hilaw pag kinain natin yan, gulay pa rin. Ngayon kung binilender mo naman, ganun pa rin kasi puro sapal yun blender. So, iba yung blender, iba to. Ngayon, eto na. Alamin natin kung anong taglay na nutrition o maibibigay ng gamot ng mga ito. Ito pong malunggay, ayon sa pag-aaral, nasa 300 ang kaya niyang gamutin. 300 na sakit na kaya niyang gamutin. So, alam na natin to, mga kakosa. So, napakataas ang vitamin C. Di ba? Lahat, kompletong-kompleto to. Kaya tinatawag siyang Miracle 3. So, lalagay natin to. So, ito mga kakosa, 3 dakot lang to. Yan, isa. Dakot na maliit 2, 3. Pero dahil sa kukonti na lang, ubusin ko na. Yan. Dami lamok. Lahat ng sakit kaya niyang pagalingin. Mga kakosa lahat ng sakit. Huwag mong lulutuin. Pag niluto mo, wala ng nutrisyon. Ngayon, dito tayo sa ampalaya. Sino yung may mga sakit na diabetes? Sino yung may mga rayuma? Arthritis, rayuma, lalong-lalo na yung diabetes. Ito, ampalaya. Ito ang tinatawag na insulin provider. Bakit ba ang
may diabetes ay pinapainom ng insulin. Kasi yung pancreas ay mahina na. Mahina na. Hindi niya na kayang mag-produce ng insulin. O yung iba ay wala na talaga. So kaya yung iba tinuturok na. Tinuturok na sa tiyan nila para lang magkaroon ng insulin. Ang iba naman umiinom ng maintenance. Yan. Yung maintenance na iniinom nila, yun ay mayroon insulin. So kung gusto mo natural, ampalaya, insulin provider. Ayan, natural ha mga kakosa ha? Hindi chemical. Lagay natin lahat na to. 5 dahon to mga kakosa. Lagay natin. Ngayon, ito naman, dahon ng saluyot. Sino ba yung hindi na tumudumi dyan? O minsanan na lang na dumumi? Tanong ko sa inyo mga kakosa, ilang beses ba kayong dumumi sa isang araw? Yung iba wala pa eh. Ang normal po na pagdumi sa isang araw, 2 hanggang 3. Yun po yung normal. So ibig sabihin, malinis yung kanilang bituka. Kasi kung mga kakosa, kung papabayaan natin na yung bituka natin, napupondohan ng pagkain dahil sa hindi tayo makadumi, magiging lason yun sa katawan natin. So tandaan nyo mga kakosa, yung colon cancer, hindi mo yan mararamdaman. Hindi mo yan mararamdaman. Malalaman mo na lang yan na stage 3 o stage 4 ka na sa colon cancer. Kasi asymptomatic yan. Para hindi ka abutin doon, kailangan mag-take na tayo ng saluyot. Ang taglay na ito ay magiging lubricant sa ating bituka. Ayan. Napakaganda nito, saluyot. Yung hindi nadudumi mga kakosa, ito magiging lubricant sa ating mga bituka para malinis ang bituka natin. Kung wala kayong saluyot, alugbate. Wala kayong alugbate, okra. Ayan mga kakosa, biruin nyo, ang galing ng Panginoon. Kung wala tayong makuha ng saluyot, meron pa tayo ibang opsyon, alugbate o kaya okra. Ito mga kakosa, lalagay natin 1, 2, 3, 4, 5. Ginawa ko ng 6 para mas maganda na mas malinis sa yung ating bituka. Ngayon, ito na. Dito tayo sa dahon ng sili. Sino po yung mga high blood? Sino po yung mga matataas ang dugo? Alam nyo po mga kakosa, di ba ang high blood ay laging nainom na maintenance? Diba? Bakit? Bakit sila nainom ng maintenance? Para yung dugo nila ay makontrol. Maintenance eh. Hindi ka gagaling doon. Hindi kayo gagaling doon. Kasi maintenance lang yon. Kasi hindi mo pinag-aralan yung sakit mo. Ang high blood, pag tinagalog mo yan, mataas ang dugo. Hindi lang doon eh. Bakit tumaas ang dugo? Yun yung tanong. Yun yung tanong, di ba? Kaya tumaas yung dugo ay dahil sa lumapot na yung dugo. Maaring dahil sa taas ng kolesterol, dahil sa taas ng sugar at iba pa. Yun. Ngayon, anong pinapainom sa inyo? Meron tinatawag na
Anlodipine. Ano pa yung isa? Diba? Anong taglay ng gamot hindi gamot eh. Anong taglay ng pinapainom sa inyo na yan? Anong meron yan? Yung vasodilator. Vasodilator na ibig sabihin pinapabuka lang yung ugat. Pinapaluwang lang yung ugat para yung malapot na dugo makadaloy kahit papano. Makadaloy. Pero hindi pa rin nalunasan yung sakit. Kasi pumuka lang eh. Ilan oras bang epekto ng gamot na yung tinetake nyo na maintenance? Diba 24 hours? Kaya nga, araw-araw kayo umiinom dahil babalik uli yung ugat nyo na bumalik sa dati. Pag hindi ka nakainom, malapot yung dugo, mahihirapan na naman siyang dumaloy. Ganun ang mangyayari. Ilang taong ka na ba nagte-take niyan? Kahit yung diabetes. Pag tumagal yan, hindi mo bigyan ng hangganan yan, kidney ang tatamaan sa'yo. Yan ang magiging epekto niyan, mga kakosa. Kaya bago mangyari yon, wag mong ituloy-tuloy yan. Iwasan mo yung mga bawal at bumalik ka sa natural. Kasi chemical yung iniinom mo, kaya ka nga nagkasakit dahil sa chemical. Tapos ipang te-take mo, ipang gagamot mo, chemical din. Kidney tatamaan sa'yo. Ngayon, kung gusto mong natural, eto. Dahon ng sili o kaya yung bunga ng sili. Bakit? Kasi itong sili ay mayroon tinatawag na capsicum with yung capsaicin. Kaya niyang palabnawin yung dugo. Di ba pagka kumain tayo ng sili, papawisan tayo, iinit yung katawan natin, yung lalabas yung mga sipon, mga ano pa, diba? Lalabas yan. Kasi nga nililinis, pinapalabnaw niya yung dugo natin. Sa mga lalaki, umiinom kayo ng pampaganyan. Ito lang, ito lang. Ito lang. Daon sili. Natural, mga kakosa. Lagyan natin ng daon ng sili. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Ngayon, ito. Tanong ko. Sino yung mga may bukol? Yung may mga pikos, may mga sis, kahit anong bukol. Ang dahilan po na nagkaroon ng ganyan ay dahil sa hormonal imbalance. Kahit yung prostate, ano rin yan, bumukol yung kabandang itlog. Bumukol yon, so namamaga. Yung anemic, ito yun. Ito lang ang gamot. Ayan, mga kakosa. Dahon ng kamote. Kamote na baging hindi yung kahoy. Kamoteng kahoy. Dahon. Ito ay napakaganda sa lahat ng klase ng mga bukol. Kaya niyang palitin, alisin ang mga bukol. Basta iwasan nyo lahat ng malalansa. Kasi meron tayong tinatawag na pagkain na anti-inflammation. Ngayon, ano naman yung nagpapa-inflame, yung inflammatory foods? Ano yun naman yun? Ano yun? Yun yung mga malalansa, puwera lang isla. Alam nyo na yun, kasi paulit-ulit na tinuturo ni Doc Ato yun. Ito rich in iron. Yung may mga goiter, iodine. Napakayaman nito. Lalo na yung kulay violet, yung dahon niya. Napakataas ng
yung kulang sa multivitamins. Yung, di ba nagte-take tayo ng multivitamins? B-complex. Ito lang yun mga kakosa, oh. Ito lang yun. Natural pa. Oh, lagyan na natin. 1, 2, 3, 4, 5. O, 5. Lagay natin. So, kumpleto na yung 5 power herbs na kayang magpagaling sa lahat ng mga sakit. Alam nyo kasi mga kakosa, pagdating sa natural, napakabisa at walang side effect. Di ba nakasulat pa nga sa Bible yan? Sa Ezekiel, sa Apokalipsis. Sabi ng Diyos, tinanim ko ang mga puno at halaman upang ang mga dahon at bunga nito ay magsisilbing gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Ba? Diyos ang naggawa. Ginawa niyang gamot ito para makapagpagaling ng lahat ng mga sakit. Yung iba, hindi sila naniniwala eh. Mas naniniwala sila sa gawa ng tao. Nakasulat na sa Bible. Diyos ang gumawa ng mga puno at halaman para ano? Para gumaling tayo dito sa lahat ng kung ano man sakit natin. Yan na, itanim natin sa utak natin mga kakosa. Pagka nagte-take ka ng galing sa pharma, kasi pharmaceutical, ano yan eh, provide niya lang yung pangangailangan ng sakit mo. Kunyari, diabetic, bine-burn niya lang, kinokontrol niya lang yung blood sugar mo. Hindi niya pinapalakas yung atay. Ganun yun. Ngayon, ang tanong naman ngayon, paano yan mga kakosa? Ang pangit ang lasa na ito. Mapait pa. Diba? Anong lasa niyan? Yung tatanong mo sa akin. Mukhang hindi masarap lasa niyan. Alam niyo po yung lahat ng sakit, ay lahat ng gamot, hindi naman talaga masarap ang lasa eh. Diba? Hindi lahat masarap ang lasa. Para sumarap, mga kakosa, ito. Lagyan natin ng prutas. Yan. Prutas. Para magkaroon naman siya ng flavor. Ngayon, ano tawag nyo rito, mga kakosa? Ito ay saba. Anong taglay meron tong saba na to? Kung yung anlodipine mo ay may taglay na vasodilator, ito rin meron saba, saging. Mataas ang vasodilator niya. Pinapabuka niya yung ugat para dumaloy ng maayos ang dugo. Meron ka ng daon ng sili para pampalabnaw ng dugo. Meron ka pang saging na makakapagpabuka ng natural na ugat. Natural mga kakosa. Wala tayong chemical. Lahat ng nilagay ko rito ay hindi na sprayan. Kahit yung ampalaya, wild ampalaya kasi to. Ngayon mga kakosa, halimbawa kayo sa lugar ninyo, halimbawa na sprayan yung mga dahon na sinabi ko. Kung na-sprayan man yan, ibabad nyo sa tubig na may asid para mawala yung mga chemicals dyan. Yan mga kakosa. Ito na. Magiging banana flavor ngayon to. Dagdagan ko pa. Banana flavor. Ay, meron pa pala ako. Sandali lang mga kakosa.
Mga kakosa, kung diabetic man kayo, hindi sa inyo pwede yung lakatan. Pangsaba lang kayo. Kasi yung lakatan sobrang tamis. O ngayon, ito naman. Meron tayong honey. Ito pong honey na to, organic to ito kahit ilagay mo sa freezer, hindi titigas. 'Di ba? Pag may asukal, tumitigas. Kahit ilagay pa natin dito, ikalat pa natin dito, hindi to lalanggamin. Yun yung doon mo malalaman na original yung honey. O ngayon, dahil hindi ako diabetic, pwede ako uminom nito. Ngayon, kung may mga anak kayo na may sipon palagi, inuubo, eto, antibacterial. May taglay na antibacterial. Biruin nyo, ubo sipon, napapagaling niya. Ang tamis na ito. Pero kung uminom ka ng matatamis, lalong ubuin, sisipunin ka. Pero ito, dito sa honey na to, hindi, kasi mataas ang antibacterial. Isang kutsara lang mga kakosa. Kasi matamis na yun. Ano natin? Okay. Okay na yun. O, yan. Ito lang mga kakosa. Gagawin na natin juice. Alam nyo ba kung bakit natin gagawin juice? Kasi pagka ito, hindi natin ginawang juice, ngangatain lang natin, ngunguyain, ida-digest pa ng stomach natin, ng katawan natin. Ida-digest pa. Hindi naman lahat ma-digest niya, mahirapan pa siya, di ba? Ida-digest niya pa bago pumunta sa ating bloodstream, bago humalo sa ating dugo. So, medyo matagal ang proseso, no? Ngayon, kung gagawin nating juice ito, yung pinong-pino na to, i-absorb na lang ng katawan natin yung sustansya ng taglay ng mga to. Pansinin nyo mga katosa, yung mga umiinom ng alak, ilang tagay pa lang, tumatalab na yung ininom nila, di ba? Kasi liquid, ina-absorb na lang ng katawan nila yung ininom nilang alak. Ganon din ang gagawin natin dito, liquefy, para i-absorb na lang ng katawan natin, hindi na mahihirapan mag-digest. Yan na mga kakosa. Ngayon, lagyan na natin ng tubig mga kakosa. Mas maganda, alkaline. Pero mataas na po yung alkaline nito, kaya hindi na kailangan. Pero ito po, hindi po ito galing sa nawasa. Natural po ito. Ayan mga kakosa, ito pong machine na to ay medicinal machine equipment. Hindi to blender. Hindi. Yan. Takpan natin. Ito na po mga kakosa. Biruin nyo mga kakosa, pag meron tayo nito, tayo na ang gagawa ng gamot sa sakit natin. Kakosa, di ba? Ito po, hindi pa ako nag-aalmusal. Kailangan itong nutrition ng mga 5 power herbs na nilagay ko, ay ilagay ko na sa katawan ko. Ayan mga kakosa. Ito po paggamit ng machine. Ang blender kasi, pag pindot mo, dire-diretso na. Ito, pitik-pitik lang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, kahit anim lang. Pag blender po mga kakosa, yung gamit natin, ito po yung magiging itsura. Ganyan po. Pag blender Pero ito hindi. Tingnan nyo. Bibilang tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5,
Tingnan nyo mga kakosa. Pinong-pino na yan. Oh. I-absorb na lang ng katawan natin yan. Ngayon, ang tanong, ano lasa? Mga kakosa, ano lasa? Mahigpit. Mapahigpit yung ano. Ayan mga kakosa. Ang bango mga kakosa. Ang amoy niya ay amoy avocado. Amoy melon. Amoy avocado. Pwede nyo siyang ano ibang prutas ang ilagay Pwede. Kahit ano, mansanas, pinya. O, yan mga kakosa, walang sapal yan. Tingnan nyo, ang ganda walang sapal yan mga kakosa. Pinapanood nila ako rito. Ito mga kakosa, pag ginawa nyo to, inumin nyo kagad. Kasi pag tumagal to, kahit 1 minute lang, maglalapot na siya. Mag-uumpisa ng mapanis. Mapapanis to, hindi kayo pwede mag-stock sa rep. Mapapanis po kagad. Alam nyo naman ang natural mga kakosa, mabilis mapanis. O, inumin na natin. Sarap mga kakosa. Gusto mo? Ito. Sarap mga kakosa. Lasang avocado, mga kakosa. Uminit kagad yung katawan ko. Alam niyo mga kakosa, napakaganda ng epekto natin sa katawan natin to. Kailangan, bago tayo kumain, uminom na tayo nito para ang ano nito, nutrition muna ang pumasok sa katawan natin bago yung mga pagkain na iba. Inubos agad ng asawa ko. Tingnan. Nasarapan siya Asawa ko maselan yan. Hindi basta-basta mo mapapainom yan. Pag yung nakakapsul nga na serpentina o turmeric, ayaw niya inumin. Kasi mabaho raw. Eto gulay. Ilaw na gulay. Ininom niya, inubos kagad Ganto kasarap mga kakosa. Ang 5 power herb. Walang sumasabit. Sarap mga kakosa. Ngayon mga kakosa, eto na. Sino po ang may gusto na bumili ng medicinal equipment? Pang medical kasi yan, pang gamot kasi. Kung gusto nyo pong bumili nito, click nyo lang po yung link ko. Click nyo lang. Ang presyo po nito, yung regular price, nasa 1,000 plus. 1,200, ganyan. Pero may discount po ito. Magiging ano na lang po siya, nasa 700 plus. Kung gusto nyo bumili mga kakosa, natural ang ipasok natin sa katawan natin, hindi chemical. Tandaan nyo. Kung gusto nyo humaba yung buhay natin, natural ang inumin natin. Huwag chemical. Bigyan nyo ng hangganan yung pagte-take nyo ng mga maintenance nyo. Hindi kayo gagaling dyan mga kakosa. Kahit itanong nyo pa sa mga doktor, hindi kayo gagaling dyan. Dito po tayo sa natural. Diyos na may nagsabi. Nabi na ng Diyos. Kaya niya tinanim ang mga puno at halaman para mga dahon at bunga nito ay magsisilbing gamot sa lahat ng uri ng karamdaman. Biruin niyo mga kakosa. Bago niya ginawa yung tao, pre-provide niya na lahat. Kasi alam niya makakasakit yung tao. Eto, tanim muna ako ng ganito. Kakain yung tao, magugutom. Eto, pre-provide niya na lahat. Kaya God is good all the time, mga kakosa. O ngayon, ito mga kakosa, kung gusto ko nyong bumili, mag-take ng mga natural. Meron po tayong, pag bumili po kayo na ito,
equipment, medicinal equipment, meron pong free honey. Organic po ito natural. Ang presyo po nito ay 250. Pero pag bumili kayo nito, free po ito. Pero pag naubusan kayo nito, pwede kayong bumili sa inyo. Kung saan man meron. Natural ang bilhin nyo. Ngayon, meron din free na nutritional guidelines andito. Yan. Andito yung mga sakit, kunyari diabetes, ayan, meron dito. Yan. Nakalagay po sa ilalim nito kung ano yung gamot sa diabetes, natitimplahin mo. Hindi ka na mahirapan, hindi ka na maghuhula-hula. Tumulo na yung sipong ko. Hindi ka na maghuhula-hula. Ano kaya ititimpla ko para sa diabetes? Diba? Andito na, nutritional guidelines. Ayan mga kakawasa, napakasarap po nito. Lasang avocado. Ganito po ako uminom. Matagal. Mabula po siya. Mabula po. Parang ice cream na. Parang ice cream na yung natunaw. Pero masarap. Yung mga diabetes po, mga kakosa, yung lahat ng klase kung may sakit man kayo, gawin nyo po ito sa loob ng 120 days. Tapos disiplina sa pagkain. Iwasan nyo yung mga bawal. Iwasan nyo po yung bawal sa sakit nyo. 120 days, 4 months. 3 to 4 months na gagawin nyo. Hindi na kayo magte-take ng maintenance. Hindi na masisira yung kidney nyo dahil natural na yung titake natin araw-araw. Mga kakosa, napakalaking tulong nito mga kakosa. Kayo na mismo ang gagawa ng gamot sa sakit na natural. Gamot sa bukol, meron. So, paano mga kakosa? Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay tayo hanggang gusto natin.